maging maawain tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Hindi lang sa mga kapatiran, kundi sa lahat. Upang makilala na ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Mapalad ang mapagpayapa o peacemaker. Ano po? Sinasabuhay din sana natin to na yung sabi nila, usok pa lang, huwag mo nang lagyan ng apoy. Hanggat maaari, huwag mo nang palakihin yung apoy na yon. Na baka minsan tayo dahil sa ating tinatawag na galit sa ating puso ay yung usok na yun ginagawa mo pang apoy. So sabi niya, mapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin anak ng Diyos. Mapalad ang pinag-uusip dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Yun. Diyan po, nabubuo yung ating tinatawag na paksa. Ang layunin lang naman, bakit nangaral ng ating Panginoon Kristo ay upang yan, ikalat yung salita. Sa lahat ng kinapalan. Nasa Matthew chapter 28 yan. Verse 19 to 20. Ano po? Ang pangalawa, upang maligtas ang lahat ng tao. Yun yung dahilan, bakit siya narito. Bakit siya binigay yung kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng mga tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. At maligtas. At yung pangatlo ay, siyempre, sa kakapangaral ng ating Panginoon Kristo ay patuloy niya sinasabi na padaman natin yung pag-ibig na itinuturo ng banal na kasulatan na sinasabi din ng ating Panginoon Kristo na ibigin mo ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Sabi doon sa ng 1 Corinthians chapter 13, nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakatakila sa lahat ay ang pag-ibig. 13:13 na tinatawag na 1 Corinthians. So sana sa umagang ito, ang maiksing paksa na ito ay nagbigay sa atin ng kaalaman na yung yan, pagpakumbaba ay patuloy na isang buhay ng bawat isa sa atin. Na nangaral ang ating Panginoon sa Kristo dito upang makaligtas ng mga kaluluwa. Ano po, at pag-ibig, ang patuloy na umiral, at ikalat natin, isabog natin ang salita ng Diyos sa lahat ng pinapatuloy. Salamat po sa inyong pagkikinig at magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong Panginoon na bigyan sa ating mga kapatid, sa kanilang binahagi na turo at aral. At tayo may papatuloy sa pinakasentro ng ating gawain, ang pagpulputo ng tinapay at pag-inom sa harap. Tayo po muna imawit sa awit sa page 288. Page 288.
verses 23 to 29. Ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Nakapakain ng Isus sa gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang gindaman hinawakan ng saraw pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang saraw ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saraw, ay inihayagin niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kahit ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saraw ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat, siya sa atin ang tao ay ang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saraw. Sapagkat ang kumakain at uminom, ay kumakain at uminom ng katol sa kanyang sarili kung hindi niya pinikilala ang katawan ng Panginoon. Pagsiday po lahat para mas marami. Ating ipod, ang ating ulo, at ang minatosensya ng Panginoon. So Diyos sa mga kailan sa lahat, Panginoon, kami po ay narito. Napasalamat Panginoon na minsan pa ay pinagin po sa amin ang pagkakataon nito upang kapalit namin at alahanin ang natakilala yung anak sa Kristo Jesus ang Panginoon. Narito po Panginoon, hawak ng mga lingkod ang katas ng ubas, sumisubulo sa dugo, at ang tinapay mga libadura na sumisubulo naman sa katawan. Dalangin po namin Panginoon na kapasusin niyo po ang mga aming ito at ang bawat isa po sa amin Panginoon tatanggap. Gawa po ay gawin po sa amin ang kapatawaran sa lahat po namin pagkakasal na aming gawa sa isip o nabibigkas Panginoon at hindi sa mga pagpupunta namin. Gawa po Panginoon na nagpunta kami sa harapan, bilog din ay nagkaroon kami po sa inyong harapan Panginoon. Hindi na dalangin po namin na magsilbi po ito upang maging kalakasan ng pagkakaming pananampalataya. Ito po ang aming sa pagdalangin sa ngalan po ng Anak sa Kristo Jesus at Tagapagligtas. Amen. Tanong po ulit ako para po sa umagan sa Mapalan. Kung muling pabasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya na inuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. May unang araw na sa linggo, ang bawat sa inyo ay magbubuod na magsimpan ayon sa inyong hinihawa kung huwag nang tuwa ng mga bagan sa pagparedo. Uwitin po natin ang page 60. Tunay kaapat na stanza lang. When upon life billows your tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows your tempest tossed. When you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings.